Magandang araw po sa inyo lahat at welcome sa Sir Joseph Horror Stories. Ako nga pala si Joseph at ang narrator ng Sir Joseph at Horror Stories at ng DM Stories, pati sa ang sentensyador. Nais ko lamang pong ipalam sa inyo na yung DM Stories channel po natin is mga news stories po yung mga naka-upload doon. Pwede nyo pong bisitahin para po makapakinig po kayo ng bago. At sa upload naman po natin ngayon ay ang title po nito, Mutya ng Pangil ng Buwaya ng Baguhang Albularyo. Sa DM Stories po, marami na po tayo na i-upload ng mga bagong kwento ron at pwede nyo na pong bisitahin ngayon na rin. Pero kung gusto nyo pong pakinggan ulit ito, ay syempre, di natin patatagalin. Simulan na po natin ang kwento. Mapagpalang araw, Sir Joseph. Ako nga pala si Hernando at 30 taong gulang. Isa rin akong kilalang mandirigma sa aming lugar. Ngunit ako nga'y nakulong dahil sa aking nagawa. Ako nga pala'y naninirahan sa isang maliit na baryo ng Aklan. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hango sa aking sariling karanasan. Ito'y naganap noong nakalaya ako sa pagkakakulong sa sala na kailan naman ay hindi ko pagsisisihan. Nang bumalik nga ako sa aming lugar ay hindi ko inaasahan na sobrang gulo na pala ng aming baryo. Marami na ngang umalis sa aming lugar dahil sa mga kakaibang nangyayari. Mayroon pa nga mga kwento na marami nang nangamatay dahil sa pag-atake ng aswang, tiyanak at iba pang mga nilalang. Noong una hindi pa ako makapaniwala sa sinasabi ng aking mga kakilala hanggang sa makita ko nga ang sitwasyon sa aming lugar. Nang dumating nga ako sa aming baryo ay walang katao-tao sa paligid. Umaga naman ngunit tila wala ng tao ang gustong lumabas ng kanilang mga bahay. Sinalubong ako ng aking kaibigang si Paeng, ang bantog na albularyo sa aming lugar. Napakunot ng akin noo dahil hindi ko inaasahan na ganito ang aabutan ko. Halata rin sa mukha ni Paeng ang pagod. Sigurado ako na nahihirapan na ito sa mga nangyayari dahil sa gulo ng aming paligid. Anong nangyari sa ating lugar, Paeng? Tanong ko sa aking kaibigan. Ang daming nangyari sa mga lumipas na taon, Hernando. Kailangan namin ng iyong tulong. Seryosong saad pa ng aking kaibigan. Hindi naman ako agad nakakibo dahil hindi ko rin alam ang aking gagawin. Bago nga pala ako makulong ay isa akong mahusay na mandirigma. Ngunit matagal na ako natigil sa pakikipaglaban at hindi ko alam kung kaya ko pang makipagsabayan sa ibang mga mandirigma o ibang nilalang. Napabuntong hininga na lamang ako at muling napalingon sa aming paligid at hindi ko maiwasan na maawa sa kalagayan ng aming baryo. Napabuntong hininga na lamang ako at nagpaalam muna kay Paeng. Nais ko munang makapag-isa at makapag-isip. Kakabalik ko lamang sa aming baryo kaya nais ko munang makapagpahinga. Nais ko lang naman na magkaroon ng tahimik na buhay. Ngunit sa panahon na mayroon ako ngayon, sa tingin ko'y hindi na ako matatahimik pa. Paeng, nais ko munang magpahinga. Ako ang magtutungo sa inyong tahanan kapag nakapagdesisyon na ako. Sinserong saad ko kay Paeng. Napabuntong hininga na lamang si Paeng at tinapik ako sa aking balikat. Napatango na lamang ako at nagpatuloy na sa aking paglalakad. Mabilis naman ako nakabalik sa aking tahanan. Bago nga pala ako pumasok sa aking tahanan ay napansin ko na wala na palang nakatira sa aking mga katabing bahay. Hindi ko naman maiwasan na malungkot dahil tila ba napag-iwanan na ang aming baryo. Tila sobrang lungkot na ng aming kapaligiran. Hindi ko naman maiwasan na maalala ang mga masasayang nangyari sa akin sa baryo na ito. Mabigat naman ang loob na pumasok ako sa aking tahanan. Tila wala namang nagbago sa loob ng aking tahanan. Laking pasasalamat ko sa aking kaibigan na si Paeng sa pagbabantay at paglilinis ng aking paligid. Agad ko namang inilapag ang aking mga gamit at napasilip na lamang ako sa aking bintana. Hindi ko maiwasan na manaig ang pagmamahal ko sa aking baryo kahit na iniwan nila ako sa mga panahon na kailangan ko sila. Hindi ako nagtanim ng galit sa aking mga kababaryo at ngayon ay nagdesisyon pa nga ako na handang tumulong. Nagtungo naman ako sa aking silid upang kuhanin ang isang bayong.
Napangiti na lamang ako dahil muli ko na namang magagamit ang aking sundang. At ngayon ay sisiguraduhin ko na magagamit ko ang aking husay sa pagpuksa ng mga kalaban ng aming baryo. Kung kailangan nila ang aking tulong, ay hindi ko ito ipagkakait sa aking mga kababaryo. Uwika ko pa sa aking sarili. Napangiti na lamang ako tinawakan ng aking sundang. Nagsimula naman na ako naasain ng talim nito at bumalik naman ang magagandang alaala sa likod ng sundang na ito. Galing pa ito sa aking lolo na isang tanyag na antingero at bago nga ito mamaalam ay ipinamana niya sa akin ng sundang at ang mutya ng pangil ng buwaya. Kinuha ko rin sa bayong ang isang kwintas na may pangil ng buwaya. Ito na yata ang tamang pagkakataon upang gamitin ko ang ipinamana sa aking mutya ng aking lolo. Habang nakatitig naman ako sa mutya na aking hawak ay tila nararamdaman ko ang kakaiba nitong taglay na lakas. Hindi ko na nga lamang napansin na nakasuot na pala sa akin ng kwintas. At doon ngay may naramdaman akong pagbabago sa aking katawan. Tila ba dumadaloy sa aking dugo ang kapangyarihan at lakas na ibinibigay ng mutya. Nang maramdaman ko naman na iisa lamang kami ng mutya ay agad kong inuwa ang aking matalas na sundang. Agad kong sinubukan na hiwain ang aking braso. Ngunit ang aking balat ay kasintibay na rin ang balat ng isang buwaya. Napangiti na lamang din ako dahil sa kakaibang lakas na akin nararamdaman. Ano pa kaya ang kayang gawin ng mutya ng pangil ng buwaya? Tanong ko sa aking sarili. Muli ko namang sinubukan na sugatan ang aking sarili, ngunit tila hindi talaga tumatalab sa akin ang kahit na anong patalim. Sumubok din ako ng kutsilyo at ang patalim nga'y nabali lamang. Hindi ko maiwasan na mamangha sa kakaibang kapangyarihan na ngayon ay aking taglay. At nagdesisyon nga ako na bukas din ay magtutungo ako sa bahay ni Paeng upang tulungan at masolusyonan ang aming hinaharap na problema. Ngayong araw naman ay napili ko muna na magpahinga. Sa dami ng aking sinapit sa kulungan ay kahit papaano ay gusto ko lamang na makapagpahinga ng maayos kahit isang araw lamang. Naging payapa naman ang aking pagpapahinga sa pagbalik ko ng unang gabi sa aming baryo. Kinabukasan ngay maaga akong nagising dahil sa ingay sa labas ng aking tinitirhan. Napabalikwas na lamang ako nang tayo upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Nang buksan ko naman ang aking pinto ay sinalubong ako ng mga masasaya kong kababaryo. Mabuti naman at nagbalik ka na, Hernando. Wika ng isang matandang babae. Hernando, ililigtas mo ba kami sa mga kakaibang nilalang? Tanong pa ng isa. Hernando, hindi ba mahusay na antingero ang iyong lolo? Sigurado na kaya mo rin na makipaglaban sa mga aswang at iba pang nilalang. Wika pa nila. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa dami nilang sinasabi. Ngunit hindi ko maiwasan na matuwa dahil tila ba bumalik na ang mga tao sa aming lugar dahil sa aking pagbabalik. Nakakatuwa lamang isipin na kahit nagaling ako sa kulungan ay tanggap pa rin nila ako bilang isang kabaryo. Tila walang nagbago sa kanilang pakikitungo. Napangiti na lamang ako dahil tila ba nanumbalik na kaunting saya ng aming baryo. Tumango na lamang ako sa kanila dahil handa naman talaga akong gawin ang lahat upang sila ay iligtas at ibalik ang sigla ng aming lugar. Hindi ako papayag na sirain ng mga kakaibang nilalang ang lugar sa aming baryo. Kahit na isa akong kriminal sa mata ng ibang tao, ay handa akong magligtas ng mga taong walang kalaban-laban. Hindi rin ako magsisisi sa mga nakaraan kong desisyon, lalo na kung may natulungan ako na isang tao. Nagbalik naman na ang aking mga kabaryo sa kanilang mga tahanan. Mukhang handa na ulit silang manatili sa aming baryo. Babalik na sana ako sa loob ng aking bahay, ngunit sa gitna ng mga taong nasa harapan ng aking bahay ay nakita ko ang isang pamilyar na babae. Walang iba kundi ang dalagang si Leonora na dahilan kung bakit ako nakulong. Napangiti na lamang ako dahil nakita ko na maganda na ang kalagayan nito. Noong tinulungan ko kasi ito sa kanyang ama ay sobrang payat ng batang ito at sobrang dami ng pasa. Dahil nga sa pag-awat ko sa kanyang ama ay hindi ko sinasadyang nasaksak ito dahil ayaw nitong magpaawat na saktan si Leonora.
Hindi naman ako nagsisi sa akin nagawa lalo na ngayon na nakita ko ang magandang kalagayan ng batang si Leonora. Nang maubos na nga ang tao ay agad na lumapit sa akin si Leonora. Agad nga itong yumakap sa akin at agad na nagpasalamat. Tatang Hernando, mabuti ho at nakalaya na kayo. Patawarin niyo po ako dahil sa akin ay kailangan niyong magdusa sa kulungan. Nalulungkot pang saad ni Leonora at tumutulo na ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga na lamang ako at ginulo ko ang kanyang buhok. Kahit na anong mangyari hindi ko pinagsisihan ang aking ginawa. Ngunit kahit na tumulong lamang ako'y kailangan kong pagbayaran ang aking nagawa at hindi maiiwasan na may mga tao pa rin ang magagalit kahit na gaano kaganda ang iyong intensyon. Isa na nga roon ang ina ni Leonora na galit dahil sa pagpaslang ko sa kanyang asawa. Agad din nitong hinablot si Leonora at inilayo sa akin. Nagsisigaw rin ito kaya nakaagaw na rin ang atensyon ng iba naming kapitbahay. Mamamatay tao ka! Umalis ka na dito sa aming baryo! Sigaw pa ng babae. Napabuntong hininga na lamang ako at napahawak sa aking ulo. Bago pa man ako makulong ay ganito na talaga ang pakikitungo nito sa akin. Hindi ko naman siya masisisi dahil wala nga itong ginawa upang ipagtanggol ang sarili niyang anak. Umiyak na lamang na umiyak si Leonora at pilit na humihingi ng tawad. Umalis ka na nga dito. Tama lang ang nangyari sa asawa mo dahil masama siyang ama. Sambit naman ang isa kong kapitbahay. Nagsimula na nga magkagulo. Isinarado ko na lamang ang pintuan ko ng malakas. Narinig ko naman ang pagtahimik sa labas kaya alam ko na tumigil na sila sa pag-aaway. Pangalawang araw ko pa lamang dito sa aming lugar at nagdudulot na agad ako ng kaguluhan. Pasimple naman akong sumilip sa bintana at nakita ko na nag-uumpisa na silang bumalik sa kanilang mga bahay. Nagayos na lamang muna ako ng aking sarili dahil bala ko na sanang magtungo sa bahay ni Paeng upang sabihin sa kanya ang aking desisyon. Agad ko namang dinampot ang aking sundang at inilagay ito sa aking tagiliran. Agad ako nagtungo sa bahay ni Paeng at naabutan ko naman itong abala sa paggawa ng mga halamang gamot. Tuwang-tuwa pa nga ito nang makita ko at agad ako nitong inasikaso. Tumigil na lang din muna ito sandali sa kanyang ginagawa. Bakit ka pala naparito, Hernando? Nakapagdesisyon ka na ba? Salubong na tanong sa akin ni Paeng. Inabutan naman niya ako ng isang baso na tubig. Agad ko namang tinanggap at tinungga. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin kay Paeng ang aking desisyon dahil sa lalong madaling panahon ay nais ko nang wakasan ang mga nangyayari sa aming lugar. Nakapagdesisyon na ako, Paeng, at nais kong tumulong. Sinserong saad ko sa kanya. Nang marinig naman ito ni Paeng ay agad siyang natuwa. Parang nabunutan ito ng tinik sa kanyang dibdib. Siguro nahihirapan na talaga siya sa pagresolba ng mga nangyayari. Kilala ko rin kasi ang husay ni Paeng sa pakikipaglaban. Tumabi nga ulit siya sa akin sa pagkakaupo at nagsimula na itong magkwento sa mga nangyayari. Hindi naman ako makapaniwala na ganito na pala kalala ang mga nangyayari sa aming lugar. Marami na rin pala ang napaslang at sobrang bigat na raw ng kanyang nararamdaman dahil hindi niya magawang iligtas ang mga tao sa aming lugar. Napakalakas ng isang gabunan, ngunit hindi lamang ito ang ating kinakaharap ngayon. Sambit ni Paeng. Nagulat nga ako nang itaas niya ang kanyang damit at doon ay nakita ko ang isang malaking sugat sa kanyang likuran. Nakaramdam naman ako ng galit sa mga nilalang na mula sa kadiliman. Mas lalo ko tuloy naramdaman ang kagustuhan na saktan at poksain ng mga ito. Napangiwi na lamang ako at napatigil sa aking paglalakad. At nang matapos na nga kaming mag-uusap ni Paeng ay bala ko nang bumalik sa aking tahanan. Habang naglalakad ako'y may napansin akong kakaiba sa isang babae. Palinga-linga ito sa kanyang paligid habang may hawak na isang sanggol. Napakunot na lang ako ng noo at tila nakaramdam ng panganib. Bala ko sana itong sundan upang makasiguro dahil parang nakita ko na naging itim ang mga mata ng sanggol na hawak-hawak niya. Ngunit bigla na lamang may lumapit sa akin na isa naming kabaryo at nagtanong ito. Napabuntong hininga na lamang ako dahil paglingon ko ay wala na ang babaeng may dalang sanggol. Naisip ko na baka namamalikmata lamang ako kaya nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad.
Subalit hindi pa rin mawala-wala sa aking isipan ang aking nakita. Patuloy pa rin ang nararamdaman ko na tila ba may panganib sa aking paligid. Napalingon-lingon ako sa aking paligid at nakikiramdam. Nagulat naman ako dahil tila ba bigla na lamang lumakas ang aking pandinig. Napansin ko rin na tila umiilaw ang suot ko na kwintas na pangil ng buhaya. Hindi ko naman alam kung bakit tila binibigyan ako ng babala ng aking mutya. Bigla naman ako nakaramdam ng kaba dahil sa maraming tao sa aking paligid at kung may aatake sa amin ngayon ay mahihirapan akong protektahan ng mga ito. Nahihirapan pa rin ako matunto ng babae na may daladalang sanggol. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata upang mas maging aktibo ang aking pandama. At ilang sandali ngay matagumpay ko nang narinig ang iyak ng sanggol. Nagmamadali naman akong tumakbo upang sundan ng babae na may daladala nito. Mabilis ang akin naging pagtakbo at halos hindi ko na nga makita ang mga bagay na akin nadaraanan. Unti-unti ko na nga nakikita ang iba pang mga kakayahan na ibinibigay ng mutya. Palapit na ako ng palapit sa dalawa at natatanaw ko na ang babae. Ngunit nagulat na lamang ako sa mga sumunod na nangyari. Bigla na lamang kumawala ang sanggol sa babae at nagsimulang umatake sa mga tao. Napatigil na lamang ako dahil sa gulat at nilapitan ko naman ang babae na natumba at tinulungan nitong makatayo. Bigla namang nawala ang sanggol na bigla na lamang din naging halimaw. "Ano ho bang nangyayari?" tanong ko sa babae. "Ang anak ko, napulot ko siya sa kakahuyan. Biyaya siya sa akin dahil hindi ako magkaanak." Umiiyak na saad ng babae. Patuloy lamang ito sa pag-iyak dahil sa pagkawala ng napulot nito na sanggol. Ilang sandali lang naman nakarinig kami ng malakas na sigaw. Iniwanan ko muna ang babae at agad na sinundan kung saan nanggagaling ang sigaw. At nang makarating nga ako ay nagkakagulo na ang lahat dahil may sinusugod ang sanggol. Napakunot naman ang noo ko dahil sa nakakatakot na itsura nito. Ilang sandali lamang din ay dumating na si Paeng at tumabi ito sa akin. Hindi naman mababakas ang gulat sa kanyang buka na parang alam na niya kung anong nilalangan nasa harapan namin. "Ano bang nilalang yan?" Hindi ko maiwasang magtanong. Ngayon lamang kasi ako nakakita ng ganitong klase ng nilalang at hindi ko maiwasan na mabigla sa aking mga nakikita. Nagulat na lang kami nang ang matatalim ng ngipin nito'y ibinaon nito sa leeg ng kanyang biktima. Lalapitan ko na sana ito subalit pinigilan ako ni Paeng. "Huwag kang basta-basta sumugod. Ang mga tiyanak ay mabilis ang pagkilos at kadalasan ay grupo kung sumalakay. Kaya huwag kang magpadalos-dalos ng kilos. Kailangan natin ng tubig upang binyagan ng tiyanak." Sunod-sunod na saad ni Paeng. Ngunit hindi ko naman kaya na maghintay na lamang at walang gawin. Kailangan kong pigilan ng tiyanak bago pa ito tuluyang makapaminsala. Ang mga tao ay natatakot at lumalayo na sa aming pwesto. Sumigaw ang babae tumihingi ng tulong habang kagat-kagat pa rin ang tiyanak. Duguan na ang babae at kaunti na lamang ay hihiwalay na ang balat nito dahil sa kagat ng tiyanak. Si Paeng naman ay abala sa paghahalungkat ng kanyang mga gamit at naglabas ito ng isang maliit na lalagyan na may lamang tubig. Hindi naman ako mapakali nang walang ginagawa kaya agad ako nagpaalam kay Paeng na ako ay kikilos na. Hindi ko naman nahinintay pang sumagot ito at agad na nga akong kumilos. "Paeng, pasensya ka na pero kailangan ko ng kumilos." Mabilis naman ako nakapunta sa likuran ng babae at ng tiyanak. Ngunit bago ko sunggaban ng tiyanak ay mabilis itong tumalon palayo. Nakakapagtaka lamang dahil tila ba may talino ito na taglay. Akala ko nung una isa lamang itong halimaw na bata. Nakita ko nga ang bilis ng pagkilos ng tiyanak katulad ng sinabi ni Paeng. Agad ko naman tinulungan ng babaeng naging biktima ng tiyanak at inilayo na muna ito. Habang hinahanap ko kung saan nagpunta ang tiyanak, agad naman na tinulungan ng iba ang babae upang gamutin ang sugat sa leeg nito. "Paeng, anong gagawin natin?" tanong ko sa kanya na makalapit na ako. Ito naman ay abala sa tila ba dinadasalan na tubig na nasa maliit na lagayan. Napailing na lamang ako at ginamit ko na lamang ang matalas kong pandinig at doon hinarinig ko ang pagtawa ng isang sanggol na tila ba inaasar pa kami ni Paeng. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng inis dahil ito ang unang araw ko upang lumaban
sa mga kakaibang nilalang at sobra na akong nahihirapan. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis ang paggalaw ng isang tiyanak. Nanlaki naman ang mga mata ko nang mahuli ko ito ng tingin at pasugod na pala ito kay Paeng. Nagulat na lamang ako sa bilis ng mga pangyayari dahil nakalmot nito sa tiyan si Paeng. Ngunit hindi naman tumigil si Paeng sa pag-uusal ng mga dasal. Agad ko namang hinablot ang tiyanak at matagumpay ko naman itong nahuli. "Paeng! Ngayon na!" Sigaw ko habang nahihirapan akong hawakan ng tiyanak. Nang matapos na umusal si Paeng ng mga salita, ay agad naman niyang ibinuhos sa tiyanak ang tubig na nasa lagayan. Nagpupumiglas naman ang tiyanak sa aking pagkakahawak at sinubukan pa nga ako nitong kalmutin. Mabuti na lamang at hindi tumalab ang mahahaba nitong kuko sa aking balat, kaya ginawa ko ang lahat upang hindi ito mabitawan. Si Paeng naman ay muli na namang nag-usal ng dasal upang binyagan ang tiyanak na yon. Maya-maya lamang din ay umusok na ang katawan nito at nagsimula ng magwala at umiyaw na tila ba nasasaktan. Hanggang sa tuluyan na nga itong maging abo. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Paeng dahil nga walang gaanong nasaktan sa nangyari. Agad naman na dinaluhan ni Paeng ang babaeng naging biktima ng tiyanak at agad itong sinimulang gamutin. Mabuti na lamang talaga't may dalang halamang gamot si Paeng. Matapos naman na gamutin ito ni Paeng ay agad na itong tumayo at balak sana nito na alamin kung may iba pa bang nasaktan. Agad ko naman siyang pinigilan na umalis at itinuro sa kanya ang kanyang natamong sugat. "Kailangan mo rin gamutin ang iyong sarili kung nais mo pa na makatulong sa ibang tao." Napatango na lamang si Paeng at nagdesisyon na ito na magpahinga upang gamutin ang sugat niya. Ako naman ay nag-ikot-ikot upang tanungin ng mga tao kung may iba pa bang nasugatan. Mabuti na lamang at wala namang gaanong nasaktan. Masaya ako na nakatulong ako sa pagpuksa sa tiyanak, ngunit babalik na sana ako kung saan ko iniwan si Paeng nang muli kong makita ang babae na nakapulot ng sanggol. Nakaramdam ako ng awa sa babae dahil patuloy pa rin ito sa paghahanap ng kanyang anak. Agad ko naman itong nilapitan upang damayan. Galit na galit ito nang makita ko at sa akin hinahanap ang sanggol. Wala naman ako nagawa kundi tanggapin na lamang ang kanyang mga mahihinang suntok. Sa huli ay tumigil din ito at naupo na lamang sa lupa. Labis itong nasaktan sa pagkawala ng sanggol na kanyang napulot. "Asan ang anak ko? Anak ko! Hahanapin ka ni nanay!" Uwi ka pa ng babae. "Pasensya na ho kayo, ngunit wala na ho ang sanggol." Sinamaan naman ako ng tingin ng babae at muli na naman itong nagalit. Dinuro-duro ako nito at sinampal. Hindi naman ako kumibo pa dahil alam ko naman na nasasaktan lamang ito sa mga nangyari. "Hindi namin kailangan ng iyong tulong. Ikaw ang may kasalanan ng lahat dito." Sigaw ng babae at patuloy lamang sa pagwawala. Ilang sandali lamang ay may dumating naman na isang babae at pinigilan ito sa pagwawala. At napag-alaman ko na kapatid pala iyon ng babae. Humingi na lamang din ito ng tawad dahil sa nagawa ng kanyang kapatid. Napatango na lamang ako at iniwan na sa kanya ang babae na patuloy pa rin na umiiyak. Naaawa man ako sa babae subalit ginawa lang naman namin ang alam namin na tama para sa ikabubuti na kalagayan ng nakararami. Kahit nga nakalayo na ako'y rinig na rinig ko pa rin ang pagdadalamhati nito. Napabuntong hininga na lamang ako at bumalik na ako sa aking pwesto kung saan naiwan ko si Paeng. Napailing na lamang ako dahil abala na ulit ito sa pagtulong sa iba pa. Hindi ko naman maiwasan na mapabilib sa kabutihang puso ni Paeng. Nang makita naman ako nito'y agad ako nitong tinawag upang tumulong na rin. Napangiti na lamang ako at nagmamadali akong lumapit sa kanya. Matapos naman namin gawin ang mga kailangan namin na matapos, ay sabay na kaming naglakad ni Paeng pabalik sa kanya-kanya naming bahay. Ang mga tao ay bumalik na rin sa kanilang mga ginagawa na tila walang nangyari. "Mahusay ka pa rin talaga makipaglaban, Hernando," sad ni Paeng. "Hindi naman gaano, wala naman ako masyadong ginawa," tugon ko kay Paeng. Nagtawanan na lamang kami at nagpaalam na sa isa't isa. Masaya ako na sa unang pagkakataon ay matagumpay ko na ginamit ang mutya at higit sa lahat ay nagawa kong makatulong sa aking mga kabaryo.
Ngunit hindi pa rin mawala sa akin ang kaba na baka sa huli ay hindi ako makasabay sa aking mga kalaban. Ngayon pa nga lamang ay hindi ko na maiwasan na makaramdam ng takot sa aking nakaharap na tiyanak. Hindi niya naman ako masisisi dahil sa buong buhay ko'y ngayon lamang ako nakakita ng ganong nilalang. Nag-aalala tuloy ako kung anong nilalang pa ang maaari kong makaharap. Mabuti na nga lamang talaga't naroon si Paeng upang gabayan ako sa paglaban at pagpuksa ng mga nilalang. Nang makarating naman ako sa bahay ay pabagsak akong napaupo. Kahit na isang nilalang pa lamang ang aking nakakalaban ay tila napagod ako ng gusto. Napabuntong hininga na lamang ako at iniisip ang mga maaaring mangyari. Hindi ko rin maiwasan na tanungin ang aking sarili kung kaya ko pa bang gampanan ang aking misyon na protektahan ang aking mga kabaryo. Pinasok ko na ito kaya kailangan gawin ko ang lahat upang mapuksa ang aming mga kalaban. Agad naman ako napatayo dahil naisipan ko na kailangan ko nang magsanay. Lalo na ngayon na alam kong hindi basta-basta ang aming kalaban. Hindi ako maaaring magpakampante lamang dahil may hawak ako na mutya. Kailangan ko rin na mas maging malakas upang matalo ko ang kahit na anong aking kakaharapin. Agad naman ako nagsanay sa likuran ng aking bahay upang mas mapabuti pa ang aking kakayahan. Napansin ko rin ang bilis ng aking kilos at hindi ko maiwasan na magalak na mayroon akong mutya. Ngunit sabi nga ng marami na kahit na gaano kalakas ay sa huli ay mayroon pa rin na masihigit sa iyong kakayahan. Hanggang aking makakaya ay patuloy pa rin ako na magsasanay, lalo na sa paggamit ng sundang. Nang matapos naman ako sa pagsasanay ay agad naman akong bumalik sa loob ng aking bahay upang makapagpahinga. Sobrang dami na rin ang naganap ngayong araw at kailangan ko na rin magpahinga muna. Nang may narinig naman ako na kumakatok sa pinto, napakunot ang akin noo dahil masyado pa ring malalim ang gabi para may bumisita pa sa akin. Agad ko namang dinampot ang aking sundang at sumilip sa aking bintana. Napakunot naman ako ng aking noo dahil wala naman ako nakita na tao sa labas ng aking bahay. Napailing na lamang ako dahil baka may nanloloko lamang sa akin. Napasimangot na lamang din ako at bala ko na sanang bumalik pa sa aking higaan nang makarinig ako ng malalakas na kalabog sa labas ng aking bahay. Nagmamadali ko naman binuksan ang aking pinto at napakunot ang aking noo nang makita ko ang isang patay na itim na ibon. Napalingon-lingon ako sa paligid ngunit wala naman akong makitang ibang tao. Agad ko namang dinampot ang patay na ibon at may nakita akong nakalagay na papel sa paa nito. Nagsalubong naman ang aking kilay at agad na kinuha ang papel na nasa paanan. Pagbuklat ko pa lamang ng papel ay para bang may alikabok na pumasok sa aking mata. Tila sobrang sakit naman ng aking mga mata at napaupo na lamang ako sa sahig. Nang idilat ko naman ang aking mata ay puro dilim na lamang ang aking nakikita at wala akong maaninag. Bakit wala akong makita? Nag-aalalang saad ko pa. Nang mga oras na yun ay nakaramdam ako ng sobrang takot. Paulit-ulit ko pang ang kinukusot ang aking mata, ngunit hindi pa rin bumabalik ang aking paningin. Puro dilim na lamang ang aking nakikita. Hindi naman ako mapakali at pinilit kong tumayo. Bumangga na nga lamang ako sa aking mga gamit at wala talaga akong maaninag na kahit na ano. Labis ang takot na nararamdaman ko na baka hindi na ito bumalik. Ang aking paningin. Humawak pa nga ako sa mutya ngunit tila ba hindi pa rin gumagaling ang aking mga mata. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw at humingi ng tulong. Kailangan kong humingi ng tulong kay Paeng upang maibalik ko ang aking paningin. Hindi maaaring mabulag ako ng tuluyan. Hindi ko kaya't hindi ko ito matatanggap. Sumigaw talaga ako, tumihingi muli ng tulong. Hanggang sa sinubukan kong lumabas ng aking bahay. Natumba na lamang ako sa lupa dahil may bato pala sa akin dinaraanan. Galit na galit ako dahil wala akong makita at para akong isang kaawa-awa na humihingi ng tulong. Hindi ko mapapatawad ang taong may kagagawan ng aking pagkabulag. Naniniwala ako na may taong nasa likod nito at kapag bumalik ang aking paningin ay sisiguraduhin ko na magbabayad ang may gawa ng lahat ng ito. Nagpatuloy lamang ako sa paghingi ng tulong at ilang sandali lamang
ay may narinig ako na papalapit sa aking pwesto. Mabilis naman ako naging alerto at tinutok dito ang aking sundang. "Magsalita ka! Sino ka?" Ano ho bang nangyayari sa inyo, Mang Hernando? Uwi ka ng isang pamilyar na boses. Ibinaba ko naman ang hawak ko na sundang nang makumpirma ko na ang dumating ay si Leonora. Ilang sandali lamang din ay may mga tao pa na dumating upang tumulong. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil marami pa rin pala ang handang tumulong sa akin. "Hernando, ano bang nangyayari sa iyo? Sa iyong mga mata, na paano ka?" Nag-aalalang saad ng iba ko pang mga kabaryo. Nararapat lang yan sa kanya. Salot ka! Salot! Uwi ka naman ang ina ni Leonora. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi nito at humingi na lamang ng tulong sa iba upang tawagin si Kapaeng. "Nais ko sanang humingi ng tulong. Kailangan ko ang tulong ni Paeng." Seryosong saad ko pa. Narinig ko naman ang yapak ng isang papalayo naming kabaryo. Samantalang tinulungan naman ako ni Leonora na makatayo. Inalalayan din ako nito na bumalik sa loob ng aking bahay. Ang iba naman ay bumalik na rin sa kani-kanilang mga bahay dahil hindi na rin ligtas ang pananatili sa labas. Pinauwi ko na rin si Leonora dahil baka may mangyari pang masama. Sigurado naman ako na galit na naman ang ina nito sa pagsubay niya sa utos. Ayoko lamang din na mag-alala pa sa kaligtasan ng bata, lalo ngayon na wala akong magagawa upang bantayan at iligtas siya sa kung anong pwedeng mangyari. "Umuwi ka na, Leonora. Mamaya-maya lamang darating na si Paeng." Utos ko pa rito. Kaya niyo na ho ba talagang mag-isa? Nag-aalalang tanong pa ni Leonora. Tumango na lamang ako at ilang sandali lamang din ay narinig ko na ang papalayong si Leonora. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi ko lubos maisip na mangyayari ang ganito sa akin. Nakakaramdam din ako ng kaba at napaisip paano kung hindi ako matulungan ni Paeng. Mananatili na lamang ba akong walang makikita? Ilang sandali lamang ay dumating na rin si Paeng. Rinig na rinig ko ang pagmamadali nito nang tignan ng aking kalagayan. "Anong nangyari sa iyo, Hernando?" Nag-aalalang tanong nito. Mabilis ang kanyang mga pagkilos at agad niyang tinignan ng kalagayan ng aking mata. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang kanyang ginagawa ngunit nararamdaman ko na may ipinatak siya sa aking mata. Ilang sandali lamang din ay unti-unti nang lumiwanag ang aking paningin. Labis naman ang saya na aking naramdaman dahil muli niyang naibalik ang aking paningin. Sobra akong nagpasalamat kay Paeng dahil kung wala ito'y hindi ko na alam ang aking gagawin. Seryosong seryoso lang naman ang mukha nito at nakatitig sa ibon at sa papel na aking natuklasan. Hindi ko tuloy maiwasan na tanungin kung ano sa tingin niya ang nangyari sa akin. Nang lumingon nga ito sa akin ay seryosong seryoso pa rin ito. Hindi ko naman maiwasan na kabahan sa ikinikilos ni Paeng. Tila alam niya na kung saan nanggagaling ang ibon. Ang ibon na ito ay galing sa isang mangkukulam at hindi ko alam kung bakit nais kanyang mabulag. Saad pa ni Paeng. Napakunot naman ako ng aking noo dahil wala naman akong ibang nakaaway at hindi ko rin alam kung ano ang dahilan niya para gawin sa akin ito. At sa pagkakataon na ito hindi na ako papayag na manahimik na lamang. Handa akong harapin at hanapin ang mangkukulam na may kagagawan nito. Hindi ako papayag na maulit pa ang pangyayaring yon. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito. Kahit anong pag-iisip ko kung sino ang may gawa nito'y wala talaga akong maisip na may kayang gumawa ng ganitong bagay. Naging maganda naman ang pakikitungo ko sa aking mga kabaryo at hindi ko maisip na may kayang gumawa ng ganitong bagay. "Wala ka bang nakaaway na tao na sa tingin mo'y lumapit sa isang mangkukulam?" Tanong ni Paeng. Napakunot noo ako noon at sinubukan ko pang mag-isip. At napatigil na lamang ako nang maisip kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong bagay. Napabuntong hininga na lamang ako dahil ang naiisip ko ay ang ina ni Leonora. Ito lang naman ang may malalim na galit sa akin. Ngunit hindi ako pwedeng basta-basta na lamang magbintang ng walang ebidensya. Nang matapos naman na kami na mag-usap ni Paeng ay nagpaalam na rin ito. Nagbilin lamang din ito na mag-iingat daw ako dahil dumarami na ang aking mga kalaban.
Napabuntong hininga na lamang ako at hindi maiwasan na isipin ng taong maaaring may kagagawan ng lahat ng ito sa akin. Unti-unting pumasok sa aking isipan ng posibilidad na ito nga ang may kagagawan nun. Kanina lamang ay tila ba hindi na ito nabigla sa nangyari. Nang makapasok naman ako sa aking kwarto ay agad akong humiga. Nakatulala lamang ako sa kisamit nag-iisip ng mga bagay-bagay. Hindi ko rin maiwasan na maawa kay Leonora dahil napalapit na rin sa akin ng bata. Ayaw ko naman nasaktan ng nag-iisa na lamang niyang kapamilya. Ngunit naisip ko rin na hindi ko pwedeng pabayaan na lamang ang nangyari. Kailangan kong malaman ang katotohanan at kailangan kong paslangin ng mangkukulam. Kailangan niya nang mawala sa mundo upang matigil na siya sa pangbibiktima ng mga tao. At ang akin na lamang naisip ay imbestigahan na lamang ang ina ni Leonora. Maaari kasi na ito ang magdala sa akin patungo sa mangkukulam. Napabuntong hininga na lamang ako bago ko tuluyang ipinikit ang aking mata. Sobrang dami na nang nangyari at kailangan ko na rin magpahinga. Hanggang sa tuluyan na nga akong dinalo ng antok. Kinabukasan naman ay maaga akong nagising at kailangan ko pa rin kasi na magsanay at mag-imbestiga tungkol sa mangkukulam. Hindi ako mag-aaksaya ng oras at sisiguraduhin ko na mabilis kong matutunto ng mangkukulam. Wala naman akong balak na saktan ng ina ni Leonora dahil para sa akin ay isa pa rin ito sa aking mga kabaryo. Alam ko naman na may kabutihan pa rin sa kanyang puso at nilalamon lamang siya ng kanyang galit. "Hernando, ayos na ba ang iyong mga mata?" Uwi ka ng isa kong kabaryo. "Maraming salamat sa inyo, tinulungan niyo ako kagabi. Tatanawin ko itong malaking utang na loob." Napangiti na lamang ako dahil tila bumalik na rin ang sigla sa aming baryo. Unti-unti na rin na nagiging masiyahin ng mga tao. Tila nababawasan na ang kanilang takot. Nakakatuwa lamang isipin na kahit papaano'y nakakatulong ako upang sila ay protektahan. Masaya ako na ligtas ang aming baryo at habang kaya ko pa ay tutulong ako na puksain ng mga kakaibang nilalang. Habang nagsasaning ako'y hindi mawala sa aking isip ang mangkukulam. Hindi ko makakalimutan ang pagkawala ng aking paningin at hindi ko mapapatawad ang mangkukulam na yon. Nang mapagod na nga ako sa pagsasanay ay naisipan ko na lamang muna na mag-ikot-ikot sa paligid. Nais ko pa rin kasi na masigurong ligtas ang buong paligid at nais ko rin na kumalap ng mga impormasyon tungkol sa kulam. Kailangan ko munang mas lumalim pa ang aking kaalaman tungkol sa mangkukulam upang masiguro ko na magtatagumpay ako sa pagpuksa dito. Habang nag-iikot ako sa aming baryo ay nakita ko naman ang ina ni Leonora. Tila natataranta ito at tumakbo patungo sa kakahuyan. Nag-aalala naman ako sa kanyang kaligtasan kaya agad ko itong sinundan. Maaari kasing may panganib siyang kaharapin sa pagtungo sa kakahuyan. Kahit naman hindi kami magkasundo ay hindi ko ito basta-bastang pwedeng pabayaan. Alam ko na mahalaga ang babae na ito para kay Leonora. Napakunot na lamang ako ng aking noo nang makita na magtungo ito sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Naging alerto naman ako sa aking paligid at hinawakan ng aking sundang. Palinga-linga rin ang babae sa kanyang paligid. Mababakas din ang takot sa kanyang muka. Samantalang pinanatili ko naman ang layo sa babae upang bantayan lamang ito. Ayoko naman na masira ang aking plano sa pagmamanman sa babae. Baka ngayon ay kikitain na niya mangkukulam na kanyang binayaran. Halos ilang minuto lamang rin ako naghintay sa kikitain ng nanay ni Leonora. Bagya na rin ako naiinip dahil wala pa rin dumarating na ibang tao. Akala ko nga'y aalis na ang nanay ni Leonora subalit bigla na lamang lumakas ang hangin at bigla na lamang ding may dumating na babae. Hindi siya pamilyar sa akin. Mayroon itong magulong pananamit at magulong buhok. Napakunot na lamang ang akin noo at tila nagtatalo ang dalawa. Tinalasan ko ang aking pandinig at nakinig sa kanilang pinag-uusapan. "Pumalpak ka! Hindi tuloy ang nabulag si Hernando. Kasalanan mo ang lahat ng ito." Galit na saad ng ina ni Leonora. Napasimangot na lamang ako at napailing. Nang mga oras na yun ay nakumpirma ko na may kinalaman nga ito sa nangyari. Tinitigan ko naman ng mabuti ang mukha ng mangkukulam at doon nga tumalikod na ako dahil hindi pa ito ang tamang panahon upang harapin ko ito. Napangisin na lamang ako at nag-isip na maaari kong gawin sa kanya.
Hindi ko alam pero wala akong nararamdaman na awa para sa katulad nito na gumagamit ng mga itim na kapangyarihan upang makapanakit ng ibang tao. Mabilis naman ako nakabalik sa aming baryo at wala naman ako nakaharap na ibang nilalang. Sa tingin ko'y matatahimik ng ilang sandali ang aming lugar. Nang matapos na nga ako mag-ikot-ikot at masiguro na maayos naman ang lahat ay nagtungo ako kay Paeng. Sinalubong naman ako agad nito ng tanong kung ayos na ba ang aking mata. Laking pasasalamat ko talaga at may kaalaman si Paeng sa panggagamot dahil kung hindi ay baka hindi na ako nakakita pang muli. Hindi ko na magagawa pang tumulong sa ibang tao. Alam ko na kung sino may kagagawan nito. Halata naman sa mukha ni Paeng ang gulat sa aking sinabi. Hindi niya ata inaasahan na mabilis kong malalaman ang katotohanan. Sa huli ay napangiti na lamang ito dahil sa husay ko raw sa pag-iimbestiga. Kung ganun pala, ano naman ang susunod mong plano? Pag-uusisa ni Paeng. Sa totoo lamang ay wala pa talaga akong plano. Kaya nga ako nagtungo rito upang humingi sa iyo ng ideya. Napailing na lamang si Paeng at nagtawanan na lamang kaming dalawa. Tila walang problema kaming kinakaharap. Nang mga oras na yun ay masaya lamang kaming nag-uusap na magkaibigan. At ilang sandali lamang ay bigla na namang nagkaroon ng gulo sa aming baryo. May bigla na lamang kasi na lalaki na humahangos na lumapit sa amin ni Paeng at humihingi sa amin ng tulong. Ang lalaking ay habulin nga bago tuluyang nakapagsalita. Paeng, Hernando, kailangan namin ng inyong tulong. Saad ng lalaki. Nagkatingin na naman kami ni Paeng at agad na tinanong ito kung ano ang nangyayari. Isinalaysay naman ito sa amin ang nangyari sa aming baryo. Natataranta naman kaming dalawa ni Paeng. Nagmadali itong kinuha ang kanyang mga gamit at agad ko rin itong tinulungan na magbuhat. Itinuro naman ng lalaki ang lugar kung nasaan ang babae na kailangan naming tulungan. Mabilis lamang din kami na nakarating kung saan ito naroroon at nagulat na lamang kami sa aming nakita. Ang babae kasi ay namimilipit sa sakit at ang balat nito ay tila natutulap. Napakunot na lamang ako ng aking noo dahil hindi ko maiwasan na makaramdam ng pandidiri sa itsura ng kanyang mga sugat. Si Paeng naman ay agad na lumapit sa babae at nagsimulang ihanda ang kanyang mga gamit. Nanatili lamang ako sa malayo ng kaunti dahil wala rin naman ako maitutulong sa nangyayari. Nakatingin lamang ako kung paano asikasuhin ni Paeng ang babae. Hindi ko maiwasan na umanga dahil hindi nagdalawang isip si Paeng na tumulong. Kung tutusin nga wala naman kaming kinikita sa pagtulong sa ibang tao. Kahit na ganoon ay masaya kami na makita na nakakatulong kami sa mga kababaryo namin. Nagsimula naman na kinuha nito ang palanggana at nilagyan nito ng tubig. May mga salita pa siyang binibigkas na hindi ko naman maunawaan. Wala naman ako magawa kundi ang manood na lamang sa ginagawa ni Paeng. Nagsindi rin ito ng kandila at ipinatak sa tubig. Napakunot ako na noon nang makita ko na parang isang hulma ng tao ang nabuo sa tubig. Ngayon ko lamang nakita si Paeng na gumawa ng mga ganitong bagay kaya hindi ko maiwasan na mamangha. May isang babae ang nangkulam sa iyo. Biglang saad ni Paeng. Bigla naman ako nakaramdam na para bang may kinalaman dito. Ang mangkukulam na kinikita ng nanay ni Leonora. Dahil nga sa aking pagdududay agad akong umalis upang kausapin ang ginang. Ngunit habang naglalakad ako'y bigla na lamang may natumbang mga batang babae. Namimilipit ang mga ito at bigla na lamang nagkaroon ng sugat. Tila katulad ito ng babaeng ginagamot ngayon ni Paeng. Lahat ay namimilipit na sa sakit. Kaya wala naman akong nagawa kundi ang tulungan ng mga ito na dalhin kung nasaan si Paeng. Agad akong humingi ng tulong sa mga kalalakihan na nasa paligid. Tulungan niyo akong buhatin sila. Dalhin natin sila kay Paeng. Mabilis naman silang sumunod kaya naman mabilis din naming nadala ang lahat ng mga ito kay Paeng. Nakita ko naman na ayos na ang kalagayan ng kanyang unang ginamot. Nang lumabas na nga si Paeng ay nanlaki naman ng mga mata nito nang makita ang kalagayan ng mga kababaihan. Ano bang nangyayari? Hindi makapaniwalang tanong ni Paeng. Agad naman akong lumapit sa kanya at ipinaliwanag ang nangyari. Halata naman sa mukha ni Paeng ang galit. Mabilis na kumilos si Paeng at kumuha ng mga halamang gamot. Ngunit, kakaunti na lamang ang mga halamang gamot na mayroon siya.
kaya nagpresenta na ako na mismo ang kukuha. Ngunit ayon sa kanya kailangan ko na raw napuksain ang mangkukulam habang hindi pa malala ang lahat. Napabuntong hininga na lamang ako at agad na nagpaalam sa kanya. At habang patungo nga ako sa tahanan nila Leonora ay marami pang mga kababaihan ang nahimatay at nagkakasugat ang katawan. Nagngit-ngit naman ako sa galit dahil sa mga nangyayari. Kailangan ko nang kumilos at wakasan ang kasamaan ng mangkukulam. At hindi ko maunawaan kung bakit lahat ng dalagita ay kanyang dinamay. Lahat naman ay sinasabihan ko na dalhin kay Paeng lahat ng naapektuhan. Halos lakad takbo na nga ang ginawa ko para makarating agad sa bahay nila Leonora. Nang makarating naman ako'y narinig ko ang sigaw nito. Tila naapektuhan din ito sa nangyayari. Hindi ko naman maiwasan na mag-alala sa kalagayan niya. Kaya agad akong kumatok sa kanilang pintuan. Agad namang nagbukas ang pinto at sinalubong ako ng ina ni Leonora na lumuluha. Nakaramdam naman ako ng awa at agad na tumulong. Hernando, tulungan mo ang aking anak. Uwi ka ng ina ni Leonora. Agad naman akong pumasok sa loob ng kanilang bahay at agad na binuwat si Leonora. Sobrang nahihirapan ito at kahit nawala ng malay ay iniinda pa rin ang sakit. Ngunit habang naglalakad kami ay hindi ko na pinalampas pa na kumprontahin ang ina ni Leonora. Sabihin mo nga sa akin, saan ko matatagpuan ang mangkukulam? Mariin kong wika. Halata naman ang gulat sa mukha ng babae sa aking sinabi. Hindi yata nito inaasahan na alam ko na ang kanyang pakikipagtulungan sa isang mangkukulam. Napatigil naman ang babae sa paglalakad at lumuhod sa aking harapan. Nagsalubong na lamang ang aking kilay dahil hindi ko kailangan ng kanyang paghingi ng tawad. Ang kailangan ko'y malaman kung saan nakatira ang mangkukulam. Patawarin mo ko, Hernando. Hindi ko naman sinasadya ang lahat. Nagmamakaawang saad pa nito. Napailing na lamang ako at pinatayo siya. Hindi niya naman kailangan na lumuhod sa akin. Nauunawaan ko naman ang kanyang nararamdaman. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang ginang. Inulit-ulit ko ang aking tanong tungkol sa mangkukulam. Hindi niyo na ho kailangan pang lumuhod. Sabihin niyo na lamang sa akin kung saan ko matatagpuan ang mangkukulam. Kailangan ko ho siya na harapin para sa kaligtasan ng ating mga kabaryo. Sambit ko pa sa kanya. Napabuntong hininga naman ng babae at sa huli ay sinabi niya na rin kung saan tumutuloy ang mangkukulam. Nagmamadali naman ako na hinatid din sila kung nasaan si Paeng. Nang mahatid ko na nga sila paalis na sana ako nang pigilan ako ng ina ni Leonora. Mag-iingat ka, Hernando. Ang mangkukulam na yun ay masyadong tuso. Napatango na lamang ako at agad na ring umalis upang harapin ang mangkukulam na yon. Ang nasa isip ko lamang ng mga sandaling yun ay kailangan kong iligtas ang aking mga kabaryo. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanila na masama lalo na kay Leonora. Papunta na ako sa masukal na parte ng kagubatan at doon ko nga mismo nakita ang isang maliit na kubo. Agad ko namang hinugot ang aking sundang at naganda ng pakikipaglaban. Papalapit na ako sa maliit na kubo nang biglang umilaw ang suot ko na kwintas. Ibig sabihin lamang ay may palapit ng panganib. Naging alerto ako sa aking paligid dahil ngayon pa lang ako makakaharap ng isang mangkukulam. Hindi ko alam kung paano o ano nga ba ang kakayahan nito o kung gaano ito kalakas. Kailangan kong maging maingat upang makatiyak ako sa aking kaligtasan. Papalapit na ako ng papalapit nang bigla na lamang akong napatigil nang may magsalita sa aking likuran. Ako ba ang hinahanap mo? Tanong ng babae at humalakak ito. Napatakip na lamang ako ng aking tainga dahil sa lakas ng kanyang pagtawa. Agad din akong lumayo sa mangkukulam na yon. Sinamaan ko lamang ito ng tingin at inihanda ko ang aking sarili. Ang mangkukulam naman ay humalakak lamang ng humalakak na tila ba nang aasar pa. Pinili ko naman na maging kalmado lamang dahil sa mga oras na ganito'y walang may dudulot ang aking pagmamadali. Kailangan ko munang alamin ang iba pang kakayahan ng mangkukulam upang makapag-isip ako kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit hindi ko talaga maiwasan na makaramdam ng inis sa aking kaharap, lalo na't parang minamalit nito ang aking kakayahan. Patuloy lamang kasi ito sa pagtawa na habang tumatagal ay nakukuha ang aking inis. Pwede bang manahimik ka na lang? Napatigil naman ang mangkukulam at nakangisi lamang.
Nagulat na lamang ako na mabilis itong kumilos at agad na sumugod sa akin. Hindi naman ako agad nakakilos dahil sa gulat at bilis ng paggalaw ng mangkukulam. Nagulat na lamang ako na maramdaman ko na nagkaroon ako ng hiwa sa aking braso. Hindi ko naman alam kung bakit nahiwa ako nito. Napatingin naman ako sa hawak nitong isang gintong punyal. Walang silbi ang mutya mo sa gintong punyal. Uwi ka ng mangkukulam at muli na namang nawala sa aking harapan. Mas naging alerto at naramdaman ko ang pagsugod nito sa aking likuran. Mabilis naman akong kumilos at agad na umiwas sa kanyang atake. Mukhang hindi naman ito natutuwa na naiiwasan ko ang mga pag-atake niya. Naging mas marahas ang pagsugod nito sa akin. Mabuti na lamang at nababasa ko ang kanyang galaw, kaya nagagawa kong makaiwas. Papaslangin kita! Sigaw pa nito. Hindi ako papayag na masaktan mo pa ang aking mga kabaryo. Mabilis ko namang sinasalag ang bawat atake nito. Hindi na nga nitong magawa pang makangiti. Dahil sa inis niya sa akin, napangisi na lamang ako at agad na ring bumuelo upang sabayan ang kanyang mga pag-atake. Hindi mo maililigtas sa mga babae sa inyong baryo. Dapat silang mga matay. Ako lang ang dapat na manatiling maganda sa buong lugar na ito. Galit na saad nito. Napailing na lamang ako dahil hindi ako makapaniwala na ito pala ang tunay na dahilan kung bakit naggaganoon ang kalagayan ng mga batang babae. Sigurado ako na puno ito ng inggit dahil tumatanda ng kanyang anyo. Kahit na anong gawin mo, ay magagawa namin ito ng paraan upang matalo ka. Sad ko at inundayan ng saksak ito sa kanyang puso. Napakunot naman ako dahil tila hindi ito masyadong tinalaban ng aking pagkakasaksak. Idiniin ko pa nga ang sundang sa kanyang puso. Subalit patuloy pa rin itong kumikilos. May lumabas naman na dugo sa kanyang bibig subalit tila ganoon pa rin ang kanyang lakas. Nang susubukan na sana ako nitong muling saksakin ng punyal ay agad kong hinugot ang sundang at lumayo sa mangkukulam. Napailing na lamang ako at muling sumugod sa mangkukulam. Hindi na dapat ako nagsasayang parang oras. Kung hindi siya tatalaban ng aking saksak ay sisiguraduhin ko na hindi talaga siya hihinga. Pag nahiwalay ko na ang kanyang ulo sa kanyang katawan, hindi ko may tatanggi na sobrang lakas ng mangkukulam na akin nakaharap kumpara sa una kong nakaharap na tiyanak. Ngunit kahit na ganoon ay hindi ako susuko. Para sa aking mga kabaryo, hindi na ako papayag pa na makapanakit pa ito ng ibang tao. Napasigaw na lamang ako at agad na pinugot ang ulo ng mangkukulam. Napuno na rin ng dugo ang aking mukha at ang aking suot na damit. Sana'y naging maayos na ang kalagayan ng mga kababaihan sa amin. Hinihingal ko pang saad. Agad ko rin kinuha ang posporo na nasa aking bulsa at niliyaban ng bangkay ng mangkukulam. Hinihingal naman ako sa paglalakad patungo sa bahay ng mangkukulam at sinilaban din ito. Ngayon ay wala na siyang magagambala pa na ibang tao. Napangiti na lamang ako dahil ito ang unang pagkakataon na mag-isa kong pinuksa ang kalaban ng aming baryo. Bago naman ako umalis ay dinampot ko muna ang gintong punyal. Sa tingin ko ay maaari ko itong magamit sa hinaharap. Naglakad na ako pabalik sa aming baryo. Nakaramdam naman ako ng pagod ngunit agad naman itong napalitan ng saya. Dahil nang makarating ako kung nasaan si Paeng ay nakita ko na maayos na ang kalagayan ng mga tao. Napangiti na lamang din si Paeng nang makita na ligtas akong nakabalik. Abala pa rin ito sa pagtulong ng iba pa naming mga kabaryo. Nang makita naman ako ng aking mga kabaryo ay agad silang nagsigawan sa tuwa. Lumapit pa nga sila sa akin upang magpasalamat. Napakamot na lamang ako ng aking batok dahil sa hiya. Maraming salamat talaga sa iyo, Hernando! Sigaw pa ng mga ito. Iniligtas mo na naman ang aming buhay. Mabuti na lamang at nakalaya ka na sa kulungan. Hindi namin alam ang aming gagawin kung wala ka. Sambit pa ng iba ko pang mga kababaryo. Napangiti na lamang ako dahil sa saya. Masaya ako na nakatulong ako sa maraming mga tao. At nakakatuwa lamang dahil nakikita ko na nagkakasundo na ang lahat na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Lumapit naman sa akin si Paeng at tinignan ng hiwa ko sa aking braso. Nakalimutan ko na nga na mayroon pala akong natamong sugat sa pakikipaglaban sa mangkukulam.
Agad naman akong inilayo ni Paeng sa mga tao at agad na ginamot ang aking sugat. Sinabi ko nga na hindi niya na kailangan pa akong gamutin dahil maliit lamang ito. Subalit nagpumilit talaga siya na gamutin ang aking sugat kaya hindi na ako nakapalagpa. Naawa na nga rin ako sa kanya dahil mukhang napagod na rin ito sa panggagamot ng maraming tao. Ayos ka lang ba? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Napatango-tango na lamang ito at nagpatuloy na lamang sa paggamot sa aking sugat. Habang abala kaming dalawa ay bigla naman lumapit sa akin ang ina ni Leonora. Nakayuko lamang ito tila nahihiya na harapin kami. Para sa akin naman ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya dahil kahit anong sabihin ay kami lamang din ang magtutulungan. Huwag na ho kayong mahiya sa amin. May kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong ko sa babae. Napangat naman ito ng tingin at tumulo ang luha. Napabuntong hininga na lamang ako dahil siguradong hihingi na naman ito ng tawad. Gusto ko ulit humingi ng tawad sa iyo, Hernando, at nais ko na rin na magpasalamat sa pagtulong mo sa aking anak. Kalimutan na po natin ang nakaraan at magpatuloy na lamang po tayong magkaroon ng magandang samahan. Napangiti na lamang ito at nagpaalam na rin ito upang bumalik na sa pagbabantay kay Leonora. Nagkatinginan na lamang kami ni Paeng at napangiti. Kahit nakakaramdam na kami ng pagod, ay sobrang saya pa rin sa aking pakiramdam ang makatulong. Nagdesisyon naman kami na bumalik na sa aming mga tahanan upang makapagpahinga na rin dahil napagod din ako sa mga nangyari. Ilang araw pa lamang ako na nakakalabas sa kulungan ay marami na akong nakaharap na mga kakaibang nilalang na masaol pa sa mga mababangis na hayop. Nang makarating nga ako sa aking bahay, ay agad akong dumiretso sa aking kwarto upang makapagpahinga. Hindi ko akalain na makakaharap ko ang mga kakaibang nilalang at magagawa ko pang pumaslang ng kampon ng kadiliman. Ay, ang dami na palang nagbago sa aking buhay. Sambit ko't napahawak na lamang ako sa aking kwintas. Hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako dahil na rin sa pagod ng aking katawan. Kinabukasan naman ay maaga akong muling gumising. Agad nga ako nagsanay dahil kailangan ko pa rin na maging mahusay sa pakikipaglaban. Napatitig na lamang ako sa gintong punyal na nasa akin lamesa. Hindi ko alam kung saan ba ito nakuha ng mangkukulam, ngunit malakas ang aking pakiramdam na magagamit ko ito sa mga susunod pang laban. Nagpatuloy na lamang ako sa pag-iensayo at napansin ko rin na mas bumilis pa ang aking pagkilos at naging mahusay ako sa paggamit ng sundang. Ngunit hindi ko maiwasan na mag-alala dahil sigurado akong may mga nilalang pa na mas malakas kaysa sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako at napainom ng tubig. Napatigil na lamang din ako sa pag-iensayo na makarinig ako ng malalakas na katok sa aking pintuan. Nagmamadali naman ako na pagbuksan ito dahil naisip ko na baka may nangyari ng masama. Nakahinga na lamang ako na maluwag na makita na ayos lamang ang lahat. Nakita ko ang aking mga kababaryo sa labas ng aking bahay at may dala silang mga prutas at iba pang mga pagkain. Pinakaban niyo naman ako. Nagtawa na lamang ang lahat at pinilit na ipasok sa aking bahay ang kanilang mga inihandang regalo. Napailing na lamang ako at hindi na nakatanggi pa. Ayaw ko naman na sumama ang kanilang loob kung tatanggihan ko ang kanilang mga binibigay. Maraming salamat sa inyong lahat. Agad din naman silang umalis dahil kailangan pa raw nila na magtungo sa bahay ni Paeng upang dalhan din ito ng mga pagkain para sa kanilang pasasalamat. Napailing na lamang ako dahil nagabala pa ang mga ito na magbigay sa amin ng kung ano-ano. Nakakatuwa lamang dahil halos mapuno na ang sala ng aking tahanan dahil sa kanilang mga ibinigay. Hindi ko alam pero ang bigat ng aking pakiramdam ngayon at muli na naman akong nakatulog. Bigla na lamang ako nagising dahil bigla na lamang umilaw ang aking kwintas. Naalimpungatan nga ako at biglang napatayo. Sobrang nagtataka naman ako dahil wala naman akong nararamdaman akong ano sa paligid. Upang makasiguro naman itinampot ko agad ang aking sundang at ang gintong punyal. Nang sumilip naman ako sa aking bintana ay napansin ko na madilim na ang paligid. Matagal din pala akong nakatulog pero ayaw pa rin tumigil sa pagkinang ang aking kwintas. Bigla tuloy ako nakaramdam ng kaba. Ano bang nangyayari? Wala namang panganib sa paligid.
Uwiga ko sa aking sarili habang hawak ang aking mutya. Napasimangot na lamang ako at naisipan ko naman na pumunta na lamang kay Paeng upang tanungin kung ano ang nangyayari. Dinala ko na rin ang aking sundang at ang punyal. Napakunot naman ako ng aking noo dahil sobrang dilim na ng paligid kahit maaga pa naman. Napatingin na lamang ako sa kalangitan at sobrang bilog na bilog ang buwan. Ang mga tao naman ay nagmamadaling pumasok sa kanilang mga tahanan na tila ba natatakot sa maaaring mangyari. Mabilis din ako nakarating sa bahay ni Paeng at naabutan ko itong abala na gumagawa ng mga halamang gamot at inihahanda ang kanyang buntot pagi. Tila naghahanda ito sa isang labanan. Agad naman akong lumapit sa kanya at nakahinga naman ito nang maluwag na ako'y makita. "Handa ka na ba, Hernando?" Tanong ni Paeng. Halata sa mga kilos nito ang kaba at hindi ko naman maunawaan kung ano ang nangyayari. Napakunot na lamang ang noo ko at sinabi dito na wala akong alam sa nangyayari. Napatigil naman si Paeng sa kanyang ginagawa at hindi makapaniwala. Tila may nakalimutan ako na dapat naming gawin ngayong araw. "Huwag mong sabihing nakalimutan mo na maaaring ngayong sumugod ang mga gabunan na nagdulot ng malaking peklat sa aking likuran." Seryosong saad ni Paeng. Napalunok na lamang ako at naintindihan ko na kung bakit patuloy na kumikislap ang aking mutya. Nararamdaman ata nito na paparating na ang panganib. Napatigil naman kami ni Paeng sa pag-uusap nang makarinig kami ng malakas na angil na parang nagmula sa mabangis na hayop. Nagkatinginan naman kaming dalawa at nagmamadali na tumakbo papalapit kung saan namin narinig ang malakas na angil ng gabunan. Angil pa lamang talaga nito'y tatayo na ang iyong balahibo. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaunting takot at kaba. Hindi ko alam kung ano ang anyo ng haharapin naming aswang. Ang alam ko lamang ay mas malakas ito kumpara sa ibang uri ng nilalang. Inihanda ko ang aking sarili sa kung ano ang maaaring mangyari o aming harapin. At nang makarating na nga kami ay napatigil ako sa pagtakbo. Natanaw ko na kasi ang isang nakakatakot na nilalang. Mayroon itong malaking itim na pangangatawan at puting buhok. Mabangis ang mukha nito at nagpatayo sa aking balahibo. Mayroon din itong matatalas na ngipin at kuko. "Paano natin haharapin ang halimaw na yan?" Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na pasugod na ito sa aming pwesto. Tila naman natuod ako sa aking kinatatayuan at hindi na ako makagalaw na maayos. Mabuti na lamang at naitulak ako ni Paeng at nagawa niya ring makaiwas sa atake nito. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang aming makakaharap at ngayon lamang ako nakaramdam ng ganitong takot. Ngunit hindi ako pwedeng magpadala sa akin takot. Kailangan namin na lumaban para sa kaligtasan naming lahat. Agad ko namang hinugot ang sundang at naganda ng lumaban. "Hernando, mag-iingat ka. Sobrang lakas ng isang gabunan." Babala pa sa akin ni Paeng. Sabay na nga kaming sumugod ni Paeng sa gabunan. Agad niyang inihanda ang buntot ng pagi sa kanang kamay nito kaya nakuha niya ang atensyon ng gabunan. At doon naman ay nagkaroon ako ng pagkakataon na sumugod sa likuran nun. Ngunit nang itatarak ko na ang sundang, sa likuran nito'y bigla na lamang itong nabali sa sobrang tibay ng kanyang balat. Dahil nga doon ay nabaling sa akin ang atensyon ng gabunan at marahas ako nitong hinampas dahilan upang tumalsik ako papalayo. Ramdam na ramdam ko naman ang lakas ng kanyang puwersa na mas nagpataas pa ng aking takot. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Paeng. "Ayos lang naman ako." Pabalik ko namang tugon. Mabilis naman akong tumayo at napatitig na lamang sa sundang na nabali. Inihagis ko na lamang ito palayo at agad ko namang inilabas ang punyal. Ito na yata ang tamang pagkakataon na gamitin ang punyal. Patuloy pa rin na hawak ni Paeng ang kanang kamay ng gabunan. Galit naman itong nilingon si Paeng at nagulat na lamang ako sa sunod na nangyari. Napasigaw na lamang ako dahil nakita ko kung paano ibaon ng gabunan ang kanyang matalas na kuko sa katawan ni Paeng. Sumigaw ako at mabilis naman akong kumilos at agad na itinarak sa mata ng gabunan ng punyal. Nagtagumpay naman ako na masugatan ito kaya agad niyang nabitawan si Paeng. Kaagad ko siyang pinuntahan at inilayo ng kaunti sa kalaban. "Paeng, ayos ka lang ba?" "Huwag kang mag-alala.
Ayos lang ang lahat. Tapusin mo na ang gabunan. Alam ko na ikaw lang ang makakagawa niyan. Nakangiting saad ni Paeng at diniinan ng kanyang sugat. Wala naman ako nagawa kundi ang muling labanan ng gabunan. Kailangan ko na itong tapusin upang agad na malunasan si Paeng. Malakas naman na umangil ang gabunan at sumabay sa akin sa pag-atake. Galit na galit ko naman na ibinuhos ang buo kong lakas sa ginawa kong pag-atake. Itinara ko ulit ang punyal sa isa pa nitong mata at agad ko namang naiwasan ang atake nito. Habang abala ito sa kanyang matay, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at muli ko na naman siyang sinugod. Noong akala ko na magagawa kong itarak ang punyal sa kanyang puso, ay kumilos ang gabunan at maigpit akong hinawakan sa akin leeg. Hirap naman ako at pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Ngunit sa lakas nito ay siguradong hindi ako mananalo. Wala naman ako nagawa kundi ang magtiwala na lamang sa aking kakayahan. Unti-unti na rin ako nakaramdam ng hirap sa paghinga. Kaya malakas kong inihagis ang punyal at doon ngay nagtagumpay akong ibaon ito sa kanyang puso. Nang mabitawan na ako ng gabunan, ay agad kong idiniin palalo ang punyal sa kanyang puso. Doon nginaramdaman ko na lamang ang paghina nito at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Hinihingal naman ako't napasigaw na lamang dahil sa saya. Nagawa kong tapusin ang gabunan. Lumapit na rin sa akin si Paeng kahit nahihirapan pa ito sa kanyang natamong sugat. Tapos na, Paeng. Napangiti na lamang din ito at inakbayan ako. Ilang sandali lamang din narinig ko na ang paglabas ng aking mga kababaryo. Wala naman akong ibang marinig kundi ang kanilang pasasalamat at pagdiriwang. Sobrang saya ko na nagawa kong iligtas sila. Hindi ko akalain na isang katulad ko na galing sa kulungan ay ngayon ay minamahal ng marami. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyong lahat.